Okay, so let us continue our topic. So we have part 5 for pie chart. We have part 6 for histograms. And for this session, we will discuss hanggang box plot. So fifth or the fourth na pag-aaralan nating chart aside from line, bar graph, and scatter plot is yung pie chart. So, saan ginagamit yung pie chart? So, a pie chart, syempre circular siya para siyang pizza, is a statistical graphic used to illustrate. So, remember, proportions yung minimeasure natin. So, meron kang pie chart as a whole, which is 100%. Ang minimeasure natin is yung contribution niya dun sa entirety ng data. Nire-represent niya yung percentage or part of the total which is equaling always to 100%. So, yung library na ang nagko-compute kung ano yung i-feed mo na data to equal 100%. So, first purposes ng pie chart, so maganda siya in terms ng illustration para maipakita mo halimbawa ang may pie chart ka ng budget ng gastos mo. Halimbawa, ilang percentage yung ginagastos ko halimbawa sa rent, halimbawa utilities, halimbawa ay sa food. So, pwede kong i-represent yung proportion, distribution, at saka yung contribution. So, kitang-kita agad sa pie chart kung ano yung malaki, ano yung maliit in terms ng proportion. Plus, maganda siyang gamitin sa mga non-technical audiences kasi madaling makita at maintindihan yung projection ng pie chart. So, distribution din yung nire-represent niya. Plus, 'pag pinapakita mo siya, napaka-precise nung comparison. Kasi nakikita mo yung relative sizes nila sa isa't isa. Kita mo na agad yung kung ano yung malaki, tapos kung ano yung maliit with reference dun sa ibang variables, for example. So another, pwedeng mag-compare ng group or categories. Pwedeng meron kang emphasis, for example, i-explode mo for example yung highest na percentage, ihiwalay mo. O yung tinatawag nating yung slice o kaya yung wedge is move out natin dun sa pie chart para ma-highlight mo lang yung certain. So it also emphasize significant categories, which is helpful for assessing cluster and spread across a range of data values. So paano ba ini-execute yung basic pie chart? So again, part pa rin siya ng Matplotlib library. So from time to time gagamitin natin to, pero siguro this moment hindi natin siya gagamitin. Pero nakaabang lang siya para kung kailangan natin ng set trace, pwede natin siyang gamitin. So paano ba ini-execute? So isa lang naman ang pattern ng Matplotlib. So may figure. This time, kailangan ko ng tinatawag na labels. Ano yung magiging labels? So, mga fruits yung example natin. Sizes, 15, 30, 45, 10. This is equal to 100. So, sinakto na natin na 100 para makita natin yung distribution. Unique ang pie chart kasi hindi siya nangangailangan ng text. Yung typical na graph. From 0 to 10. Ay 1 to 5. For example, napaka-unique niya kasi hindi siya nangangailangan ng certain X limit at saka Y limit kasi proportion yung mini-measure natin. So, ang keyword is yung pi, then merong size
also merong label. Remember, plural. Labels equals yung variable natin na labels. Puwede yan. Then yung basic na ginagawa natin, kung ano yung tinuro ko sa inyo before na paglalagay ng title, font size, alpha, at kung ano-ano pang properties, applicable pa rin 'to. Kasi ang binabago lang naman natin is yung ano, yung pagpa-plot nung pie chart. Ito yung napaka-basic na pie chart. Ito yung label, ito yung proportion natin o kaya yung distribution. So sa unang tingin, kitang-kita mo na ang may pinakamalaking contribution halimbawa sa sales ng fruits is yung cherry. Then yung dates yung pinakamaliit. So kitang-kita ko mas malaki siya sa unang tingin. So yan yung basic pie chart pero hindi siya helpful sa totoo lang. Kasi hindi ko kita yung specific numbers kung ano yung representation niya. So mahirapan pa rin akong interpret ng data. Gusto ko unang tingin, may numbers na agad. So yun magandang practice. Kung hindi ka interesado sa numbers, so siguro enough na 'to. Pero kung interesado ka dun sa numbers na makikita mo dun sa loob, so hindi ito yung pie chart na hinahangad mo. So magkakameron tayo ng customization. Puwede nating i-custom yung colors. So ang rule lang, kung ilan yung label, gano'n din karami yung sizes o kaya yung data natin, then gano'n din kadami yung colors. So search niyo yung mga reserved words na colors dun sa Matplotlib library. So again, sizes, meron tayong label, then meron tayong colors. Then define natin as a list. So list yung ginagamit natin. Then another one, title, pie chart, custom colors. So 4 colors, I mean, 5 sizes, then 4 labels, 4 sizes, all 4 ba't sinasabi kong 5 napapatingin kasi ako dito sa fig size natin. So 4 lang. May customization tayo ng color. So yung 15, so yun yung gold. Tapos halimbawa is yung depende sa angle natin eh. So yung 50 natin, siguro itong apple na 'to. See, nalilito din ako kapag walang number. So 15 yung apple, yung bananas is 30, which is may label naman pala dito. May label naman pala sa outer pero hindi pa rin siya informative. So repeat, basic chart, nag-customize tayo ng color, so sizes, labels, base sa label, then meron tayong colors. So ganyan, pie chart with custom colors. So how about magbibigay ka ng emphasis dun sa pie chart? So ito lang tatanda mo, kailangan mag-provide ka ng tuple values. Normal na walang explosion, ilalagay mo lang siya sa zero na date na settings. Pero pag sinabi mo mag-e-explode ako ng 0.1, so para makita nyo lang yung difference. Kung iseset ulit natin siya sa zero, so ito yung basic pie chart na ginagawa natin. Pero kung gusto mong ihiwalay, for example, is yung pinakamalaki natin yung 0.45, pwede kang magbigay ng emphasis na yung ihiwalay ko siya yung may pinakamalaki. So malaki na yung 0.2, so siguro 0.1. So yung una natin ay ditong apples, tapos itong dates, nagsimula tayo sa apples eh. Kasi yun yung unang label. So paikot, ito yung explode. Huwag niyong kakalakihan. Itong 0.5 na to, medyo malaki na to. Yan. So mag-o-overlap na siya dun sa title natin. So, malaki na nga yan eh. Example, lang, 0.12. So, hindi niyo makikita yung difference, pero naka-explode siya. So, hindi siya list, siya ay
tuple. Kailangan kong i-explode yung specific values. Sir, ayokong halimbawa gusto kong i-explode siya ng tulad-tulad lang yung numbers. Pwede mong gawin ganito. I-multiply mo na lang. Halimbawa is 0.1 ita-times ko ng 4. So remember, list to. So kung ita-times ko siya ng 4, naka-explode ako. Ang factor ng explosion natin is 0.1. Itong 0.1 na nandito. Kasi tinimes lang naman natin ang 4. Okay? So nagegets nyo? So yan, nag-explode lang tayo, no? Nag-explode tayo. Kung ibabalik lang natin sa dati, so gusto mo customize yung value. O, 0.15, bawa ay 0.2, then ito is 0.3. Pero usually, ang ine-explode mo dyan is yung malaking value, kaya yung maliit. So, ingat lang dito sa side na to. Pero pwede namang lagyan ng padding yung title para lumayo lang siya. Ayan. So, pad 20. Again, paki-review ng mga previous lecture natin. Hindi ko na ituturo yung customization sa title. Ang concern ko lang ngayon is yung customization natin dun sa pie chart. So, ito exploded pie chart. Next, lalagyan ko na siya ng numbers. Yan, siguro ito yung maganda. Basic pie chart, pero meron siyang numbers. So, anong gagawin mo? So, meron ka lang auto PCT. Since percentage yung minimeasure niya, so anong ibig sabihin ng percentage dot 0f? Percent. So, ang ibig sabihin lang niyan, 0, 1 decimal place, hindi pala 0. Yung 0, nagre-represent siya ng 1 decimal place. So, 0f. Okay? May 1 decimal place, pero naka-0 out. So, ang ine-expect ko dito is whole number. So, yun lang idadagdag natin. So, PCT, so pansinin nyo, 30%. Pag ginawa ko siyang 1, ang mangyayari dyan is 30.0. Then, so on. 0.2, 30%. Kung may decimal yan, maaaring siya, 2 decimal places. Kaso, full number kasi yung setup natin. So, yung 2F. Okay, gets? Auto PCT para makita mo yung label. Ito, mas maganda to kasi unang tingin mo pa lang, makikita mo na agad yung value. Okay? Ito, mas malaki yung part na to. Pero balik ko na lang sa sa 0F. Okay. So, pie chart with start angle. So, pwede mo siyang i-rotate. So, plus, pwede mo siyang bigyan ng shadow. So, ibalik ko muna yung start angle. I-zero out ko muna. So, tingnan niyo yung magiging difference. Pag sinabi mo may shadow, so, kita niyo naman meron siyang shadow na kulay grayish. Then, naka-explode yung apples natin. So, siguro concerned tayo sa proportion ng apple. Then, yung start angle, so any number from 0 to 360. Pwede ding negative numbers. So, for example, ang start angle ko is 90. So, ang rotation natin, pansinin niyo yung apples, is nag-rotate tayo ng 90 degrees na counterclockwise. Counterclockwise yung rotation. So, kung ibabalik natin sa 0, ibabalik ko ulit sa 0. Yung start angle. So, ganito yung magiging itsura niya by default. Then, sabihin natin 270 degrees counterclockwise. So, yan. So, nag-rotate siya ng 370 degrees. So, yung tinatawag na start angle. Next. More customization. So, wala tayong explosion ng data. Sige, magbigay lang ako ng exploded one. So, alam nyo na yung size, alam nyo na yung label, yung colors, saka yung explode, auto PCT,
start angle is 190 yung ginawa natin. Then, pag sinabi mong wedge props, short for wedge properties, so bibigyan lang natin ng edge color na black, then line style is dash, then LW stands for line width. Yung alpha stands for transparency. Yung fill is kung i-fill ko yung color. Pero by default naman filled na siya. Mamaya isuswitch ko siya sa false. Then meron tayong hatch. Yung hatch value natin is hindi muna natin lalagyan. So pag sinabi nating wedge prop, lahat ng property ng for wedge. So irara natin siya. So yan, ganito yung magiging itsura niya. Ito yung line style. Ayun yung line style. Tapos yung line width, nakita nyo yung yung border ko medyo matingkad. So pag binago nyo to, kung 3 for example, so medyo titingkad lang yung yung line dun sa labas. LS, so pili kayo ng ng valid na line style. Alam ko may ganyan. So yan, ganyan yung magiging line style. Gusto nyo solid? Hindi ko alam kung tama to. Ayan, solid line. Pili lang kayo. Nandun sa Then yung hatch, alam nyo din yan. Na-discuss natin yan sa bar chart. Ito, gusto nyo lang ganyan. Kung gusto nyo lang. Kasi hindi ko na nakikita yung label. So, ano yung mga possible value? Pwedeng, pa-vertical. Again, pwede bang i-combine? Gaya ng ginagawa natin sa bar chart. Yes, pwede din i-combine. So, ito may hatching. Then, tanggalin ko lang yung hatch. Alpha, ibig sabihin transparency. So, medyo siya, medyo hindi maganda. Hindi ko alam kung saan gagamit ka ng transparency sa pie chart. Siguro, situational. So, ito yung mangyayari. So, naka-explode yung 45%. Okay? So far, so good. So, next, more customization. So, meron tayo exploded. Ito yung data plot. Huwag na kayong mag-focus dyan. Then, kung mapapansin nyo lang dito, so although marami siyang customization, so tingnan ko lang kung ano yung nagbago dito. So, kung meron kang wedge props, meron ka ding text properties. Ang text properties is dama yung auto PCT plus yung labels. Yung label distance, sige, isa-isahin natin din yung hatch. So, isa-isahin natin kung ano yung bago dito. Yung text properties is damay yung both auto PCT, itong part na to, at saka yung text dun sa labas. So, sir, bakit magkaiba yung kulay? Kasi explain ko sa inyo tong side na to. Kasi the only way na ma-modify mo yung, for example, yung font ng apples, yung dates, cherries, at saka bananas, is to reassign yung buong PLT-Pi doon sa tatlong variable. Ito is nandun lang siya sa manual. So, pag sinabi mong PLT-Pi, magbabalik siya ng tatlong return. For the wedges, for the text, and for the auto text. Pero ito yung bago. Color black. Yung text property ko is color black. So, ito yung sinasabi niyang color black. Ayan yan. Then, line style ko is ganyan. Hindi pala line style. Font size ko is 9. So, pansin niyo lumiit lang yung font. Okay, para makita niyo lang. Font 1. Kung anong naapektuhan. Yun, medyo hindi na natin kita. Okay, so, 111. Ayan, yun yung 111. So, balik ko lang siya sa font style 11. Font weight bold. Kung gusto mo, naka-bold lang. So, kung tatanggalin mo siya, normal lang siya na text. Sige, para makita lang. Then, yung label distance, gaano kahaba, kadalayo yung label natin. So, pag pinalakihan natin to, siktan nyo mangyayari kung anong nako-control natin. Yun. Yung label na dates is masyado ng malayo.
So, from time to time, dumidikit kasi yan. So, para ma-customize mo siya, so siguro 1.1. Then, yung percentage distance. Ano ibig sabihin ng percentage distance? How about sabihin ko lang is 0.25? Okay? 0.25 from the center. Okay? Minsan nandito yung text sa gitna. Nasa sa gitna siya. Pero gusto mo ilagay dun sa portion na to, itataas mo pa. So, at 0.85, di ko alam kung kakasya pa sa PCT distance na 85. Yan. Siguro 75, mas maganda na nga yung kanina. Pag hindi mo siya inilagay, ang ibibigay sa'yo is nandun siya sa gitna. Yan yung magiging PCT. Then may hatch, alam niyo na yung hatch. Ito, send font size for labels only. So, naghahanap ako sa manual kung paano i-change yung color nung mismong ito lang. Nung mismong itong mga apples na to. Tsaka yung date, tsaka yung bananas. Naghahanap ako. Then, ang recommendation nila is ito na nga. I-assign mo kung ano yung inire-return nung PLT-Py. Then, ang gusto nating i-modify yung text. So, kailangan ko ng for loop. Bakit? 4 kasi yung text natin. Ito, apples, bananas, cherries, tsaka yung dates. So, maglo-loop through ako dyan. Pwede mong baguhin yan. Bawat isa iba-iba yung kulay. Pero hindi na, ano na siya, overkill na. Then, i-for loop mo itong text. Sabihin mo text.set font size. Ang required na kasi meron ka ng set font size. Ganito ka na magseset kapag ina-assign mo na siya sa variable yung plt.py. Then, set color is equivalent to blue. Cursor boards o kaya hexadecimal color. Pwede mo siyang baguhin. So, for example, gagawin ko lang red. Sabihin, mag-loop through ka dun sa mga text. Pero, ang concern ko lang dito, pag sinabi kong text, is yung text sa labas. Yung auto text kasi, pwede mo ring gawing ganito. Gawin natin to. So, ito ay font size, tsaka font color. So, for example, ang gagawin ko dito is auto text from auto text. So, ito magiging ano to. Try lang natin to, ano. So, nagre-return ako ng auto text. Parang sasabihin ko dyan is from auto text. So, try ko kung gagana to. Auto text. Ay, auto. Inire-return natin dyan. Okay, ang sabi dito, auto text is not defined. Pero nagbalik naman ako ng specific na loop dun sa auto text. So anyway, so bigay ko na lang sa inyo yung code. Pero for this time, so ang gumagana sa atin is yung text. Ito siya. So anyway, yung auto text naman, pwede nating baguhin mamaya. Yung auto percentage. So ito yung pwedeng gawin mong customization. So next. So may mga times kasi na yung pie chart is dumarating ka sa sitwasyon na ganito. For example, meron kang pie chart na ganyan. Merong isang portion na for example, is yung sobrang liit na halos hindi na magkasya. Halimbawa, yan ay 1.25% ang contribution, which is hindi na magkasya yung text. So, ang gagawin mo, isi-switch out mo na lang yung i-give up mo yung labels ng auto text, which is yung percentage, para i-represent na lang siya as a legend dun sa side. So, ang gusto nating mangyari, meron tayong pie chart, then may specific label dun sa side.
So, instead na isulat ko halimbawa ay banana mismo yung nandun, banana dates or any fruits is nandun siya sa specific na legend. So, ganito lang. Kailangan i-define mo siya inside nung patches. And kung makikita nyo, meron tayong text properties ulit. I think na-discuss ko naman siya. Text props, wedge props. Then, meron akong legend. Yung patches na binibigay nito, pag nilagay mo siya sa legend, ang mangyayari is yung representation niya is nandun na sa naiipon siya dun sa legend instead na nandito ba siya. Before ito yung apple eh. Yan, before yan yung apple. Pero ang ginagawa na lang natin, nagre-represent tayo ng legend. Yan. Ito, to. Tapos itong dates. So, pwedeng ganyan ang approach kapag gusto mo yung color niya is nagre-represent dun sa specific legend. So, meron akong nakalimutan dito. Dito, pwede tayong maglagay ng with property. Ano yung with property? Pwede mo siyang gawing itsurang donut. For example, 0.25. Ang magiging width ng bawat isa. Muntikan ko na itong makalimutan. No? So, pwede kang gumawa ng ganyan. So, kung tatanggalin mo yung explosion niya, so lahat siya ay 0. So, ganito yung mangyayari. Ring. Pero distribution pa rin siya. So, medyo gandahan na lang natin yung yan. So, ganyan yung mangyayari. Ibig sabihin, 0.25. So, pag 0.5, so lalaki lang yung specific na yung ring. Hindi, pwede kang mag-adjust dito. So, hanapin mo na lang yung auto PCT ulit. Tapos yung mga text props. So, dun ka mag-a-assign. Bawa PCT distance ng 0.75. Pwede mo siyang ilayo. So, siguro ilagay ko dito. So, PCT distance ng 0.75 para maganda pa rin yung representation niya. Hindi siya dumidikit dun sa side. So, yan yung gusto mo mangyari pag gagawin mo siyang itsurang donut. Okay? So, again, pag wala siyang PCT distance, siya na yung magko-compute. So, since nilalagyan natin, specifically, yun yung nagiging result. Okay? So, sana malinaw siya. Ito yung pwede mong posibleng gawin kapag gagamit ka ng pie chart. Okay? So, mag-try tayo ng example, real dataset. So, familiar na kayo sa dataset na to. NBA cleaned. So, meron tayong 583 players from the 2023 season ng NBA. So, ang gusto lang nating i-plot, create a bar chart based on the proportion of unique positions in the NBA. So, alam niyo yan. So, para makuha ko yung numbers per unique position sa NBA, so instead na group by, iba-value counts ko na lang yung position. Kasi counting din naman siya. Ganito yung mangyayari sa data. Ito yung gagawin nating pie chart. Ipa-pie chart natin. So, since ang laro ngayon ng NBA, kung mapapansin nyo, kita ko na din agad, is dominated siya ng mga guard. Small ball yung laro. Then, sinasabi nila, napaka-rare na nga lang ng mga sentro. So, 47 na lang halos yung players nila. Then, may mga hybrid na players. So, pwedeng maglaro ng dalawang position. Pero ngayon, ang basketball kasi positionless na. May mga sentro kasi na tumitira na rin ng tres. May perimeter shooting, hindi kagaya ng mga 1970s and 80s. Talagang ang mga sentro lang sa basketball, kung familiar kayo sa basketball, is nandun lang siya inside the paint. So, dun siya nakatira. Pero ngayon, hindi ganun yung nangyayari. Dominated na siya ng guards. And
forwards. Dati pag pipili ka ng player, mag-uumpisa ka sa matatangkad, pero hindi ngayon. So, parang kasing yung 3-point shooting line is ano na lang, malapit na dun sa mga NBA players. Pero sa totoo, malayo siya, pero nakasanayan na nilang tumira ng tres sa ganong kalayo. So, ito igagraph natin. So, meron tayong figure. Ito yung data plot. Ano yung position index? Position dot index. Yung position dot index, since ito ay series na data na, ang position index na binibilang natin is G, F, C, G, F. Hindi siya column. Siya ay index. Kasi nag-value counts tayo. Then, yung sizes ko, yung list ng positions, ito na siya. Hindi na yung count. Hindi siya yung pangalan. Although pangalan siya ng column, pero series data na to, ang ibabalik sa'yo is ito, 229186. Pag sinabing value counts, remember, ito ay ina-arrange mo siya ng from highest to lowest. So, meron ako niyan. Then, kahit siguro i-comment ko muna ito. Ko-comment ko muna to. Yung auto PCT natin is ibabalik ko lang muna sa ganito. Dun sa ginagawa natin before. So, pwede kong percentage. So, dot 2F percentage. Yan, 2 decimal places. So, meron akong auto PCT dito. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit magandang gumamit ng ganyan. Then, ang explosion natin is 0.05 times gaano kahaba yung position dot index. So, hindi ko i-define dyan. Hindi ko nabibilangin to 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bibilangin na siya nung length kung ilan yung position index natin from G to FG. So, ibig sabihin naka-explode tayo ng 0.5. So, ganito yung mangyayari dun sa graph. Okay? So, kung makikita nyo, 39.28% sa liga ng NBA noong 2023 ay guard. Yung 39.28 natin is 229. So, yung in-erase natin na code, naggawa tayo ng function para mai-display ko din yung specific na kung ano yung value. So, meron tayong define na function dito. Magfo-format tayo ng auto percentage. Ang kailangan ko yung PCT. So, for example, ang contribution niya is 39. So, 39 divided by 100 times yung sum ng all values. Ano yung all values na hinihingi natin? Ang all values na hinihingi natin dyan is yung sizes. Yan yung kailangan natin. Isasum ko lang yung total ng from guard hanggang dun sa forward and guard na position para makuha ko ulit pabalik yung number niya. Kung iaando natin siya, iaando ko siya, gagamitin na natin yung auto percentage based sa lambda function ng PCT. Ang papasok na data sa akin is yung PCT. Ano yung PCT? Mangyayari siya sa formatting. Ito yung auto PCT natin. Okay? Kung ano yung number ng percentage tapos dun sa sizes. So, yun yung ibig sabihin yan. Ang auto PCT, ulitin ko meron tayong lambda. Ito yung PCT natin. Ito yung percentage. Ito siya, PCT. Tapos, yung all value natin is yung specific size. So, yung PCT natin, yan yung percentage. I-define lang natin ang absolute. Ito yung number. Para nating sinabing 229 is what percent? What percent nung total sum nung position na makikita natin dun sa NBA.
So, yun lang ibig sabihin niyan. Format, ito yung function natin, ulitin ko. Ito siya, yung sizes is yung sum. Minultiply natin para maibalik natin dun sa number. So, mas maganda 'to, mas maintindihan ko na 'to. Yung 39.28% is 229 in reality. Yung 14%, yung 14 pala, yung FG, is, ba't ito 15? Pero ang bilang lang natin is 14. Okay, so siguro nagra-round off kasi tayo dito kaya kakaunti lang yung nakikita natin. So nag-round off tayo dito ng in terms ng percentage. Siguro medyo i-fix lang natin 'yan. So 45, so kinukulang tayo ng isa, ito 45, pero tama tayo dun sa around ng 229, then 186, meron tayong 186, then 47, ito, yung center natin is 47. Siguro meron tayong kailangang gawin dito. So ira-round natin siguro sa ceiling. So kung tatanggalin ko halimbawa yung INT, so try natin yung mangyayari. So nagkakameron tayo ng problema dun sa numbering kasi kung titingnan natin ito ay 46.99. So ang mangyayari dito kailangan meron tayong rounding off. Okay? So kailangan i-round natin sa ceiling yung specific data. So kung familiar kayo dun sa round na ceiling, so inira-round natin from 46 dapat maging na siyang specifically is 47 kasi may mga decimal point tayong nangyayari dun. So siguro pwede nating solusyonan 'yan. So isisiling natin yung rounding. So import tayo ng math. So, try natin 'to So ito ay math.ceil. Isisiling natin. Yan. So ito ay 47, yung GF is 46, yung FC is 37, yung CF is 23, then yung FG is 15. So kinapos lang tayo doon kasi since dinedivide nga natin at 2 decimal place. So gagamit tayo ng math na library para makuha natin yung ceiling. So math.ceil. Okay? So ganyan ang panggagawa ng pie chart. So check ko lang kung ilang minuto na 'yun. Pie chart pa lang naka na tayo. Naka 38 minutes. 'Di bale, okay lang na umabot 'to ng 2 hours. Sa klase kasi mabilisan Kasi meron lang tayong 1 hour, pero since wala naman ako sa klase, sarili lang yung kausap ko. Talent din 'to, yung kausap mo yung sarili mo. Okay? So next, histograms. So ang histogram, ginagamit siya sa pagvi-visualize ng distribution. Ito lang tandaan nyo. Ginagamit yung histogram para makita mo yung distribution ng data o kaya gaano ka siya ka-disperse. So familiar kayo dito sa engineering data analysis. So meron tayong bell curve. Sabi ito yung ito yung average o kaya yung median. Then pinaplat natin gaano ka-disperse yung data, gaano kalayo dun sa gitna. So yung nakikita nyo is imagine yung perfect yan na bell curve. So ibig sabihin normal yung distribution. More on this kapag nasa Gaussian na tayo, mga Gaussian na model. So normal distribution. So ano yung function ng histogram? So yung sinabi ko na, ang keyword natin is distribution of numerical data. Para ma-visualize mo yung frequency and density din ng data.
So, nire-represent siya ng interval. Ang term niya is bin. Magagamit natin mamaya yung bin. Each bin represent a range of values. Represented ang histogram ng bar graph. Based on this. So, visualize distribution, analyze frequency and density, basahin nyo na lang. Identify patterns and trends. Pwedeng ang distribution mo is normal, bimodal, uniform, o kaya naka-skewed. Meron kasing ganitong mga klase ng distribution. Halimbawa, meron akong ganyan. So, pwede ko sabihing normal. So, meron ding tinatawag na bimodal. For example, ganito. Ganyan yung distribution. Meron ding uniform. Ano ba itsura ng uniform? Mamaya makikita nyo. O, uniform distribution. Skewed distribution. Pwedeng ang data mo is ganito. Naka-skewed siya to the left. Then, meron ding ganito. Naka-skewed siya to the right. Ibig sabihin, hindi siya normally distributed. In a way, pwede nating makadetect ng outlier. Pero, para sa akin, mas maganda mag-detect ng outlier is yung gagamitin nating kasunod, which is box plot. Which is din naman. Distribution din siya. Pero, mas more informative to. Kasi dito talaga nakikita natin yung outliers. Pag sinabi nating outlier, kakaiba yung data dun sa normal na nangyayari. So, histogram, magko-compare tayo ng different dataset. So, sa dataset natin, so open lang natin yung histogram dataset natin. So, meron tayong normally distributed, uniformly distributed. Ang gamitin ko na lang is yung isa. Mas maganda kasi yung histogram data 02. Kasi meron siyang negatively skewed at saka positively skewed. Meron tayong around 1,000 rows ng data. Row 1, normal, up to last column, first column, then last column, which is may mga klase ng distribution. So, nandun siya sa data frame. So, ano yung basic histogram? So, kanina pi, ngayon ay hist. Okay? So, i-feed ko lang yung normally distributed data. So, sir, pwedeng isa lang ba yung i-feed mo na column? Pwede namang maramihan. Pero para maintindihan natin, yung normal distribution muna. So, alam niya, may mga title. So, ganito yung magiging itsura niya. Histogram nung data frame na normal DIST. Yan. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ito yung dispersion ng data. So, tingin ka dun sa Kung 0 yung gitna natin, kung 0. For example, ito yung gitna. Gaano kalayo? Ano yung mga range ng frequency na doon nagfo-fall yung specific value ng data? Dispersion, gaano siya ka-spread? Gaano ka-spread yung data natin? So, yan. Yan yung tinatawag na histogram. Ano yung customization na pwede mong gawin? Pwedeng ang orientation mo is horizontal. Bigyan mo lang siya ng orientation horizontal. Then, magsuswitch din siya ng orientation. Then, babaguhin mo lang yung X label at saka Y label para yung label natin is naman, tumama naman. Kasi yung iba minsan nakakalimutan na kapag ni-rotate na siya, nakakalimutan na nung iba na i-adjust to. So, orientation equals horizontal. So, meron specified bins. So, pwede mong kontrolin yung bins. For example, 10. So, mga 10 lang yung bins. Tapos, kulay ko'y green. So, ibig sabihin, bibiglan lang ako ng bar chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan yung 10 bins. Typically, ano yung maganda? By experience, maganda yung around, 20 to 40 or 30 to 50. So, for example, ang bins ko is 20.
So, mas well-defined siya ngayon. Huwag nyo din namang dadamihan. 100. Hindi na siya magandang tingnan. Okay, maganda pa rin siyang tingnan para sa opinion ko, ano. So, for example, dadamihan ko siya 1,000. Sabihin, since meron tayong 1,000 na 1,000 na rows. So, ito, nire-represent ko yung 1,000 rows. So, hindi na siya maganda. So, normally, ang beans natin, siguro mga 20 to 20, 30, 40, 50. Depende kung gaano karami yung specific data natin. So, normally distributed yung data. So, basic histogram. So, with label. So, pwede mo siyang lagyan ng legend. Pag nilagyan mo ng label at sinwitch mo yung legend, ganito yung mangyayari. Then, edge color, meron lang tayong border. Okay? Tapos compare mo kanina na wala. Gaya nito, wala kang makikitang border dun sa bar graph nung histogram. So, para mas well-defined siya, makikita mo siya, okay, yun yung legend ko sa side. Legend. Normal distribution. Again, kung natatandaan nyo siya, pwede kong i-switch out dun sa sa side. So, ito yung normal distribution. Next. So, histogram to na merong label at saka outline lang. So, meron na tayong label. Pag sinabi mong his type, mawawala yung natin, yung kulay green. Ite-trace ko lang yung outline. Para sa akin, mas maganda to. Para sa akin lang, kung ayaw mo ng magandang details, pero the same din yung nakikita mo, so pwede nating makita yung outline lang. His type. Okay? So, meron ding, suswitch mo siya sa mode na cumulative. So, his type equals step, cumulative equals true. So, ganito yung mangyayari. Pag sinabi mong cumulative, yung cumulative values. Kaya napapansin nyo, pataas lang siya. So, yan yung cumulative values. Then, the step natin, tingnan nyo lang, pwede namang sa replay, i-post nyo siya. Then, code along. Sundan nyo yung video habang nagko-code kayo. So, next, meron ding logarithmic. Bawa, log equals true. Pansinin nyo yung y-axis. So, ganito yung magiging itsura ng normal distributed kapag ang histogram type ko is sabihin kong step. Okay? So, logarithmic. Then, ito ay seaborn na. Hindi na to part ng Matplotlib, pero ang seaborn is built on top din ng Matplotlib. So, kung mapapansin nyo, hindi pa tayo nag-uumpisa ng seaborn, pero sinama ko na siya dito. Kasi para sa akin, maganda yung implementation ng seaborn nung Matplotlib. So, ito siya. Instead na hist, gagamit ka nung seaborn library, which is SNS, hisplot yung gagamitin. Then, halos the same din yung property. Ang kaibahan lang dito, pwede kang merong KDE na property equals true. Which is, ite-trace niya yung kernel density estimate, which is yung yung mismong line. So, dito, malinaw na nakikita ko, may overlay tayo nung line. So, malinaw na nakikita natin na normally distributed yung data. Almost perfect siya na bell curve. Almost lang kasi kung makikita ko dito, hindi naman siya perfect na na normally distributed, pero normally distributed siya. Hindi nga lang ganun ka-perfect. Okay? So, isuswitch on ko lang yung KDE at ito ay part na ng seaborn library, hindi na siya hindi na yung PLT ang ginagamit natin. So, pag gagamit ka ng seaborn, represent natin as SNS. Ito siya. Kasi nagagandahan ako dun sa implementation ng seaborn. Pwedeng may KDE. Then, meron din tayong non-stack histogram. Ito lang yung pansinin nyo. Dalawa na yung gusto kong i-project.
Tapos yung label ko is dalawa na din. Kasi dalawa na yung histogram na gusto kong ipa-project sa inyo. So, ganito yung mangyayari, non-stack histogram. Isang normally distributed, which is yung green, then yung uniform distribution natin is yung red. Sasabihin kong non-stack. Pwede mo ring i-stack. So, dagdagan mo lang ng same dataset, then stack equals true. So, normal distribution and yung exponential. So, ganito. Magkapatong yung distribution mo. Pwede mo pa siyang dagdagan. So, di ba, meron tayong DF na sabihin kong positively skewed. Bigyan natin to. Positively skewed. So, meron tayong mali siguro dito. So, DF positively skewed. So, check ko lang ha. So, DF. Anong sabi dito? The color keyword. Syempre, yung naging tatlo na yung ano, so magdadagdag ako ng kulay. Siguro blue. Tatlo na kasi yung graph natin, magdadagdag lang tayo ng kulay. Ayun siya. Positively skewed. Yung isa, exponential distribution. So, negatively skewed yung ano. So, may alpha lang tayo na isa-isa dito. So, try natin lagyan ng alpha. So, alpha equals, example is 0.25, 0.5, then 1. Pwede kaya yun, maramihang alpha values. Comma. Okay? Hindi pwede. Sabi niya alpha must be numeric. So, gusto ko kasing transparent siya para makita natin yung likod. So, I think hindi po pwede dito. Okay? Kasi lumalabo din yung lumalabo yung buong graph. Pero at least ito yung yung alpha. Para hindi rin maganda. So, tanggalin ko na lang. So, ayan. Stack na histogram. So, normal, exponential, positively skewed. So, mini-measure niya is dispersion and distribution. Then, ang next is yung box plot. So, similar siya sa histogram. So, nakikita nyo na tong box plot lagi. Paano ko nasabi? Kasi diniscuss na natin to before. Pero, numerical values. So, ang purpose ng box plot is meron siyang summary nung mga quartiles o kaya yung ang tawag dito, mga quartiles. So, pwedeng Q1, first quartile, meron siyang minimum, meron din siyang maximum, meron siyang third quartile or yung 75%, meron siyang median or yung 50%. Nare-remember nyo na kung ano yung ibig ko sabihin na numerical values. So, yung describe function, kung natatandaan nyo, yung ginagamit natin. So, I summarize data distribution. Hindi siya histogram, hindi ko lang siguro na-edit. So, siya ay box plot. Okay, box plot quickly reveal the center, spread, and symmetry or skewness of the data. So, nakikita mo dito yung skewness din ng data at saka yung symmetry. Pero, mas makikita natin yung distribution niya kasi kita natin yung mga quartiles niya. And, nagsashine yung box plot sa pag-identify ng outliers. Makikita nyo mamaya. Specifically useful for spotting outliers, which can highlight interesting data points, measurement errors, or irregularities in data.
Pwede tayong mag-compare ng multiple groups din in terms ng box plot. Okay, kita mo siya side by side, makikita mo yung spread, yung central tendency at saka yung presence ng outlier. Sa statistics, tinatanggal natin yung outlier kasi maaaring yung result is mahatak ng mga outlier. So sample nung outlier, ano ba muna ibig sabihin ng outlier? For example, merong sa isang klase mo, ang average grade ng klase mo is halimbawa is 78. Okay? Tapos meron kang isa na halimbawa is 100, genius. Kung i-average mo yung klase mo, maaaring hilahin nung genius yung magiging average na normally nangyayari sa klase mo. Halimbawa 78, masyadong mababa. Pero since meron kang isang mataas, so maaaring hilahin niya yung magiging result ng average. So ang tawag dun outlier, out of the ordinary. Pwede ang outlier mo ay extremely positive, so pwede namang extremely negative. Halimbawa may naka-zero naman na score. Okay? So maaaring hatakin naman niya pababa pag in-average natin. Kung ang basis natin is ang average natin is 78 sa klase. Malaking hatak. Okay? Yun yung ibig sabihin ng outlier. Above or below dun sa normal na values. So, box plot help in assessing the degree of data spread, concentration, makikita niyo yung concentration, and skewness, which can guide data transformation, normalization, kailangan ko ba i-normalize yung data, or additional exploratory analysis. So, same data set yung gagamitin natin. Normal, uniform, bimodal, Poisson. Hindi nyo nakikita yung iba, pero itry nyo na on your own. Kung gusto nyo makita kung ano yung itsura ng bimodal, Poisson, exponential, negatively skewed, and positively skewed. So, ang box plot, sabi ko nga, pinag-aaralan na natin yan before. Kung i-describe mo, yung DF-describe, dinedescribe niya yung data natin. Ano yung ibig sabihin ng DF-describe? So, syempre, meron tayong 1,000 rows. So, kaya ang counting natin is 1,000. Kasi kompleto yung data natin, 1,000. Ibig sabihin lang yan. Sa side ng normal distribution lang tayo titingin, meron tayong average. So, sa 1,000 data points, ang average niya is yan. Standard deviation, isa din siyang measurement kung gaano ka-spread yung data. Na-discuss ko na sa inyo yan before. Then, ano yung pinakamaliit na value na nakita niya sa column ng normal distribution? Ano yung ika-25th percentile, which is ito yung Q1. May explain ko sa inyo. Then, ano yung 50%? Yung 50% is yan yung median. Ito yung median value. Yung Q5 ko, kaya pwede ko sabihin, hindi ko alam, hindi ko pwede sabihin Q2, basta median. Then, ito yung Q3. Then, ang pinakamalaking value na nakita niya dun sa normal distribution is yung max. Lowest value, ito ay highest value. So, the rest, the same din yung interpretation. So, paano ko to mare-represent? For example, itong normal distribution sa isang graph lang. So, pwede natin siyang i-represent yung mga values na yan. At least ito, from minimum, 25, 50, 75, tsaka max. Sa paggagamit tayo ng box plot. So, for example, so ito, medyo minodify ko na siya. Ang column na gagamitin natin is itong normally distributed. So, ganun din ibig sabihin, DF normal distributed. Para ito na lang babaguhin ko kapag magbabago tayo ng specific column. So, normal distribution, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ibig sabihin. So, ito yung magiging box plot natin. Okay? Vertical is false kung gusto mo nakahiga. By default, kung hindi mo siya ilalagay, nakatayo siya. Nakatayo siya.
So, para lang madali yung interpretation natin, gagawin ko munang horizontal yung box plot. So, ano ba yung nakikita natin sa typical na box plot? So, ano yung nakikita natin? Ang nakikita natin diyan is ito. Yung line na 'to, yan yung lower na quartile. Yung line na 'to, ito yung ating upper quartile. Ano yung nakikita natin dito? Typically, ito yung minimum value. Pero ang minimum value natin nandun sa outlier. Typically kung walang outlier, tapos ito yung maximum value. Itong side na 'to, ito. Ito yung pinaka-maximum value. Yung nakikita niyong mga bilog, yan yung outlier. So, mamaya tatanggalin natin yang mga yan. Ito yung outlier na nakikita natin dun sa graph. Yung nasa gitna na orange, ito siya. Ito ay median. So, sir, anong nire-represent nitong box na 'to? Ibig sabihin niyan, yung 50% nung data ko is nire-represent nito. Ibig sabihin concentrated yung data ko around dito sa 50%. Ano namang nire-represent nito? Gaano ka-skew yung data mo? Since ito ay normally distributed, mapapansin niyo halos equal lang yung tinatawag natin na whisker. So, yung unang whisker ko is from the minimum up to the lower quartile, which is sasabihin ko ito yung 25%, then ito yung 75%. Yung IQR, yung interquartile range, is ang formula niya is yung Q3, which is yung 75 minus Q1. So, ibig sabihin, dito nag-fall yung mga specific value ko ng IQR. So, yun yung ibig sabihin ng IQR. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng box plot. Pwede ka ring makakita ng distribution. So, kung kukumpitin natin siya isa't isa, so nasaan yung minimum value na matatagpuan? Tinuruan ko kayo ng axis na vertical line. So, hinanap natin sa DF na normal distribution yung minimum. So, tingnan natin kung saan yung line. So, ito yung magiging minimum. Nangyari lang talaga is nasa labas siya. Ang minimum value natin is natagpuan natin as outlier. Pero typically, ito yung minimum. Tapos ito yung maximum value. Kaso natagpuan nandun na sa outlier. Then, kung i-activate ko ito, maximum naman. So, yung minimum and maximum natin, ito yung maximum value. Dulot-dulo. Pansinin niyo, maximum, tapos isang minimum. Okay, gusto kong matutunan niyo to kasi gamit na gamit to. Then, ang next natin, nasaan yung gitna? Okay, sabihin mo lang, median. So, dapat pumatak siya dun sa orange line. Ayan, no? Ito yung orange line. So, iaando ko muna. So, yun yung orange line. Ayun, no? Ayan. So, dapat pumatak siya dyan. So, PLT, vertical line. So, yan siya. Okay? Sir, nasaan yung, yung 25%? So, ito. Kulay blue. Yung quantile natin ng normal distribution column is 0.25, kulay blue. Ayan, ito yung 25%. Then yung 75%, another blue line is nandun siya sa kabila. Okay, ito. 75, 25. So, yun yung ibig sabihin. Ano pang gusto mong makita? So, kukumpitin natin yung Q1 at saka yung Q3. Bakit? Gusto kong mahanap yung IQR. Which is ang IQR natin is yung 75 na quantile versus dun sa 25. So, kung titingnan natin, ang IQR natin, kung ima-minus natin is 1.30.
Okay, mas maliit yung value, mas heavily concentrated yung data mo dito sa ano, dito sa box plot. Ano nga ulit itong box plot na 'to? Itong specific range na 'to, ibig sabihin from here hanggang dito, 50% nung data ko is nagbe-belong dito sa values na 'yan. From di ko makita yung ilalim. So, nagbe-belong siya sa range nito. Sabihin 50% nung data ko is ganyan yung specific value. Ano yung whisker? Siya yung nagre-represent kung gaano siya ka-skewed yung ano, yung distribution natin. So, ayan. So, kinumpit lang natin, bakit tayo gumagawa ng ganito? Kasi gusto nating ma-compute kung nasaan yung outlier. Kino-compute natin kung nasaan yung outlier. So, kung magse-search tayo dito sa ano, sa computation ng IQR, so makikita mo diyan ano, multiply the interquartile range by 1.5 as a constant. Ito din yung ginagamit used to discern outlier. Add 1.5 times IQR to the third quartile para i-add ko daw dito sa third quartile para makita natin kung saan mag-uumpisa yung upper bound na mako-consider ko na siya as outlier. So ito ibig sabihin lang niyan, yung upper bound ko is yung third quartile, yung 75, ito siya, 75th plus 1.5 times yung result ng IQR which is Q3 minus Q1. Then yung lower bound is Q1 minus 1.5 plus IQR. So yung unang magenta natin, which is yung upper bound, pag lumagpas ka sa line na to, i-consider ka na niya na outlier. So ganun din sa baba. So pag inactivate natin to, ito yung lower bound, which is magenta din. So around siguro here. Nandyan siguro. Typically nandun. So tingnan natin. Oh yes, nandun siya. Okay? So yun yung ibig sabihin nung box plot. So huwag kayong malilito ano. So mamaya i-identify natin yung outlier. Then lilinisin natin siya para matanggal yung outlier. Halimbawa, i-feed natin siya sa ano, sa parametric na statistical na method na nangangailangan halimbawa ng assumption na ang data mo is normally distributed. So, hindi ako expert sa stat. I'm trying to be. Ano, so, pag-aralan nyo na lang, ano, kasi hindi natin mako-cover yung ibang statistics dito. Kasi more on ano tayo, inferential na ano, machine learning. So, yun yung ibig sabihin, piniprint ko lang yung IQR. Mas maliit yung value ng IQR, mas heavily concentrated yung ano, yung data mo dito. Ibig sabihin, mas maliit yung value ng IQR, pwedeng lumiit yung ano, yung box mo. Halimbawa, ganito na lang. Mas concentrated dito yung data. Okay? So, yun lang ibig sabihin yan. So, yan yung basic na box plot na nilagyan natin ng mga line. So, tatanggalin ko na muna yung mga line. So, ginawa lang natin siya kasi gusto kong maintindihan nyo kung ano yung mga line na nagre-represent dun sa box plot. So, tanggalin ko to. So, gusto kong maintindihan nyo kasi siya. Hindi yung pinapakita lang na, okay, yan ang box plot, go. So, hindi dapat ganon. So, ito yung box plot. So, ang orientation natin is vert false. Ito, naka-vertical tayo na false, kaya siya horizontal. Okay? Histogram with KDE. So, kung i-compare lang natin, ito, inulit ko lang ulit yung part ng histogram kasi, sige, download ko to ano. Tapos silipin natin side by side. Silipin natin side by side na yung box plot is nagre-represent din siya nung histogram. Kung titingnan natin side by side. Pwede ko pa ba itang paliitin?
Okay. So, yan lang yung oops. So, yan lang yung ibig sabihin. So, nakikita mo din yung perfect, bell curve niya kasi kung titingnan mo yung whiskers niya is halos magkasing size. Then again, itong line na 'to, 50% nung data nagfo-fall lang diyan. Kaya may relationship yung histogram at saka yung box plot. Dito lang hindi malinaw sa histogram kung papaano ko ma-identify yung outlier, which is sa box plot, kita natin yung mga bilog. Kita ko kung papaano siya tatanggalin kasi may formula naman tayo, eh. Okey, mamaya magtatanggal tayo ng outlier. So, ito yung magiging box plot, okey? So, mag-sample tayo ng iba. So, kung normally distributed 'to, i-try natin negatively skewed tapos i-compare natin dun sa histogram. So, ang box plot natin negatively skewed. So, babaguhin ko lang 'to. So, ito ay magiging negatively skewed. So, tingnan mo lang kung ano magiging itsura. Ganito yung magiging itsura nung box plot. Kung mapapansin niyo, ganito siya. So, se-save ko siya. I-ref okey. Then side by side ulit dito sa box plot natin. So, pansin niyo mahaba itong whisker na 'to. So, yun yung nagre-represent na negatively skewed siya. Mas kakaunti yung value niya dito sa right side. Then, ang daming outlier. Yun yung mga outlier na tatanggalin natin. Typically, yun ang treatment, eh. So, pero kung ang method mo naman is kayang mag-handle ng outlier, hindi natin tatanggalin. Pero sa statistics kasi mas maganda na as much as possible is gagawin mong normally distributed yung data. Pero hindi naman lahat. So, yan. Then, para malinaw lang ulit, so halimbawa gagawin ko siyang positively skewed, kabilang side naman. So, positively skewed 'to. Ito din, positive. So, run. So, kabilang side naman. Kung mapapansin niyo mas maraming value dun sa positive values. Then yung histogram, ganito yung magiging itsura. Save lang ulit, compare natin by side. Okay? Iyan yung magiging box plot 'to. So, tingnan mo lang kung ano nangyayari dun sa histogram is na ire-represent din niya, pero mas maganda yung histogram in terms ng makita mo talaga yung kernel density estimate. Pero navi-visualize din naman sa box plot, eh, kung ano nangyayari. Okay, maaaring yung 50% nung data mo, di ko alam kung alin diyan is nandiyan, tapos meron lang ito. So, dito pa lang kita mo na agad na ito ay positively skewed. 'Pag nakita mo 'to, sanay kang tumingin sa graph, mai-imagine mo itong ganitong example ng distribution. So, sana nage-gets niyo siya, ano? So, kino-compare lang natin. Then, puwede mo i-customize yung box plot. So, isa-isahin natin box prop. So, ito na lang, sige. Save ko siya, isa-isahin ko siya. So, save as, ito na lang. Then, para makita natin isa-isa. Side by side. Okay? So, yung notch na sinasabi, tsaka yung patch artist is required kasi para ma-modify ko yung box plot. So, isi-switch on mo yung patch artist. Yung notch na tinatawag, may pingak dun, oh. May pingak. Tapos yung box prop, yung face color, pansinin niyo kulay red. Kulay red yung ballpen ko. So, ito kulay red. Yan, yun yung ibig sabihin. Then, yung color na sinasabi na box prop na blue, itong blue na 'to, is ayun yung border. Then, meron tayong line width. So, meron tayong line width. Di pala kita. So, erase. So, line width, gaano katingkad yung magiging border. Then, median props. Anong kulay nung median?
So, ito'y kulay green. Ayun, no? Kulay green. Line with 3. Ayun yung line with 3. Yung gitna. Whisker props. Pero bihira mong i-customize to eh. Pero kung gusto mo lang, ito siya. Oh. Pwedeng bigyan mo din siya ng ng line width. Ayun yung orange. Yung line na to. Yung nagiging orange. Pag sinabi mo namang cap props, nasa pansin nyo kulay red itong cap, both sides. Then ang line width is halimbawa is 2, medyo makapal siya. Yung flyer props, yung marker natin, kung titingnan mo yung outlier, hindi ko lang hindi nag-take effect yung color red, pero yung marker size, ayun siya. Malalaki yung bilog ng outlier. Ito yung box plot ng normal distribution pa rin natin. Okay, kung ayaw mong kung ayaw mong merong notch, balik ka doon sa classic na chart. So ganito yung mangyayari. Kung ayaw mo na may pingak din eh. Yan. Yan. So ganon. Okay? Customization. Hindi mo naman kailangan i-customize to ng maganda. Siguro pwede ng bigyan mo siya ng background color sa loob. Pero huwag kayong gagawa ng ganitong itsurang box plot kasi hindi talaga siya maganda. Okay? Pinapakita ko lang na pwede mo siyang i-customize. Huwag ganito baka gayahin nyo kasi yung kulay. No, pangit siya. Then pwede ding multiples. So gaya ng histogram, kailangan lang separated siya ng comma tapos inside ng another square bracket, multi-dimensional. Then tatlo din yung label. So sabi mo dito normal, uniform, exponential. Okay? Normal, exponential. So meron din akong patch artist kasi gagamit ako ng box prop. Ang ginawa lang natin, yung box is light blue. Tapos meron lang tayong line width na 2. Yung median ko is color green. So, 3 graph yung gusto natin gawin. Okay? So, kung mas komportable ka dito, vert equals false. Depende kasi sa orientation kung anong gusto mo yan. So, pwede mo siyang i-compare. So, yung exponential natin, makikita mo siya is kung titingnan mas mahaba yung part na to. So, ang projection mo is medyo positively skewed siya. Pag sisilipin mo. Itong, alam na natin yung uniform So, yung uniform distribution, then yung normal, nakita na natin to. Yung uniform distribution, I think ganun yung yung graph. Hindi ko sure, pero kayo na yung sumilip. Okay? So, pwede natin gawing ganyan. Then, how to identify outlier? Tinuruan ko kayo ng outlier. Yung upper bound is yung sinabi ko kanina, yung IQR plus 1.5 times quarter 3 is equivalent quarter T plus 1.5 times nung IQR. So maghahanap tayo ng outlier nung normal distribution hanapin natin yung outlier. So ito, how to identify. Ito yung unang graph, normal distribution. So magdi-deal tayo ng outlier itong part na to. So paano natin siya lilinisin? Okay? Ang unang gagawin natin, inulit lang ulit natin yung ginawa natin. Yung in-explain ko dun sa taas. So meron akong DF equals normal distribution. Ibig sabihin, ang gusto ko lang na data na ngayon is from the DF is yung normal distribution lang. I-assign ko lang sa DF normal. Ibig sabihin, isang column lang yung kailangan ko dito. Then yung Q1 ko, again, tinuruan ko na kayo kanina, Q1 is yung quantile which is 25 ng normal distribution na column. So, IQR is equivalent to Q minus 1. Lower bound is Q1
minus, so try ko muna itong 1.5 explain ko kung ba't naging 1.49 yan. Okay, so i-define ko muna siya. Then, ang magiging outlier natin is pwede nating i-select as conditional selection ng data frame. DF normal is less than the lower bound. Kung anong na-compute natin na lower bound, then yung upper bound is yung quantile 75 plus 1.5 times IQR is or. Remember, or. Mababa ka ng lower bound or yung data mo is mataas naman dun sa computed nating upper bound. So, i-identify natin yung outlier is mababa dun sa normal na lower bound at dun sa data frame natin na higher than the upper bound. So, kung i-execute natin to, submit natin to. Ito yung mga outlier natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. Hindi ko alam kung 8 din itong mga bilog na to. Pero isa lang ang way para malaman natin kung may eliminate natin. Ang objective natin is i-eliminate ito. So, based sa calculation natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 outliers. So, gusto natin siyang tanggalin. Halimbawa, yun yung treatment na gagawin natin dun sa outlier. So, tatanggalin natin siya. So, medyo itabi ko na lang muna itong graph. Close ko na lang. Then, for reference lang, di ba, dinescribe natin siya. Ito. Okay? For reference lang. Yung normal distribution ko is dinescribe ko lang. So, ito yung mga parameters niya. Then, ang gagawin natin is igagraph again natin pero without outliers. So, ganito na yung gagawin natin. Para ma-identify mo lang kung ano naman yung hindi outlier, gagamit naman ako ng ranges. So, kung magdo-drawing ako ng box plot natin, for example, tapos meron ako nga, for example, outlier sa taas at saka dun sa baba. Kung meron akong outlier sa taas at sa baba, ang sinasabi ko dito, yung df.normal must be greater than the lower bound. Ito yung lower bound na na-compute na natin, di ba? Must be greater than the lower bound. And must be less than the upper bound. From here hanggang dito, so yun yung i-include natin na data. Kung yan yung i-include natin na data, sa puwera na yung nandun sa labas. Plus, yun ulit yung igagraph natin. Pero data cleaned yung tawag. So, alam na alam nyo yan kung paano natin ginagawa itong conditional selection. May range tayo. Instead na or, dito kasi or yung ginamit natin. Pag lower ka, outlier ka. Kapag ikaw ay beyond the upper bound, yung DF normal, or yung DF normal, ikaw ay above dun sa computation natin ng upper bound, o kaya ng lower bound, ikaw ay magiging outlier. Ito yung na-identify nating data. Data 271, 943, 589. Then, i-reverse mo lang yung logic. Maghanap naman tayo paloob beyond nung lower bound at saka nung upper bound. So, kung i-execute natin to, meron pa rin tayong isang outlier. Ayaw niyang bumitaw. Kasi siguro saktong-sakto sa dun sa line na nasama siya as parang pa rin normal na data. So, anong remedyo natin? Since saktong-sakto siya, So, pwede naman tayong maghigpit. So, babaan lang natin ng kaunti. So, halimbawa 1.49, then 1.49. Kasi sumakto siya dun sa 1.5. So, Q1 minus 1.49. Yung iba ginagawa nga 1.2 lang. Pero masyadong maraming mawawala ang data natin. Then, pababaan ko lang. So, ito pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yun. Siguro, part na siya. Kasi hindi natin natanggal dyan is
kung titingnan natin yung graph, around ano siya, negative 2.70 something. Kung titingnan natin 'to, negative 2.70943. Kung gagawin ko 'tong halimbawa is 1.5 ulit, may data ako na 943, siya ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta may nadadagdag kapag binabaan natin, which is yun yung isa, 271, 898. Basta may nadadagdag siya. Tingnan nyo na lang yung replay ko alin yung nagbago. Then, kahit hindi na siguro to, for reference lang naman to eh. Then, igagraph ko ulit. So, yan. So, kung i-compare natin siya, ito yung normal distribution natin na data na merong outlier versus sa normal distribution na nagtanggal tayo. Okay? May mga times nagagamit tayo ng method na kailangan ay walang outlier. Okay? So, sir, bakit naging 1 yan? Kasi hindi tayo nag-assign ng specific label dun sa box plot. Pwede naman natin ganyan. Halimbawa, label equals, since normally distributed to, then pwede ko sabihin, ganito. PLT dot legend, hindi grid. Ibig sabihin, normal distribution. Data, clean, box plot. Ang sabi dito, key labels, okay? So, meron tayong isa lang dito. So, nasan yung may legend natin? So, ito exponential. So, ito labels. So, normal. So, sige, maglagay lang ako ng isa. Okay, ayusin lang natin. So, since gumamit tayo ng labels, isa lang naman yung ginagamit natin. So, yan. Normal distribution. Okay? No found in the legend. Kasi ang dataset natin is ano na siya. Anong tawag dito? Is ito ay series na. So, pwede ko sabihin ganito para mawala lang. Data clean dot rename. For example, ito ay normal. Tirayin natin kung mawawala yung warning. So, meron pa rin, pero meron naman siyang normal distribution. Okay? No artist with labels found. So, yung ibig sabihin yan. Pero okay lang naman yan. Andun pa rin naman siya. Yun yung normal. Kasi kung hindi ko lalagyan yan, so, ang legend natin is magiging 1 lang. Okay? Ayan, 1. Ito. Okay? Yan yung magiging label. Pero ito yung ito na yung distribution. So, I hope naintindihan niyo yung box plot. So, umabot tayo ng 1.5 oras, which is typically na dapat is for 1 hour lang. So, next lecture, more on statistical na graph na. So, gagamit na tayo ng Seaborn. Kasi ang dami nating nawalang klase. So, habulin lang natin. Thank you very much.